Magandang araw mga ka-assassin, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Sean. Shoutout po sa iyo, Count Choppa. Salamat po sa pagpapadala ng iyong kapangyarihan sa channel na ito. Salamat rin po sa inyong lahat. Ang nakaraan, sa tulong ni Hastia, nagawa ng ating bida na mapasok ang lugar kung saan naruroon ang Goddess of Death na si Caligorna. At dito ay nais ng nilalang na ito na gawing tagasunod nito si Sean, dahil doon lamang gagana uli ang kanyang kapangyarihan. Pagpapatuloy, nagkaharap na nga uli si Hearthcrea at si Sir Ika, pinaatake kaagad nito ang kanyang alaga, Holy Spear, tawag ng isang ito para patalsikan ang alaga ni Sir Ika. Ayun nga, lipad sa itaas ang nilalang na pinakawala ni Sir Ika, ni hindi man lang nagawa nitong makaisa sa kanyang target, na lahat ay nakatingin ngayon sa itaas. Sabi ng kalbong ito, ano ang malaking itim na nilalang na iyon? Takot na pagtataka nito. Sabi naman ni Hearthcrea, isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi pa tapos ang laban, kaya mag-ingat kayo. Iyon ay dahil ang totoong kalaban ay naririto, nanlilisik ngayon ang tinginan sa kay Hearthcrea, na talagang ramdam na ramdam ang pagnanasa nitong tapusin si Hearthcrea. Galit na galit talaga ang isang ito, sabi niya, secret technique, darkness, tawag niya sa kanyang pamamaraan para padilimin ang kapaligiran at makalamang kaagad sa laban. Ayun na nga, agad nandilim ang paligid, na kinabahan ang mga tauhan ngayon ni Hearthcrea, pero ang lalaking ito ay nakangiti lang, dahil hindi problema sa kanya ang ganitong pamamaraan. Anong nangyari? Hindi ako makakita, sabi ng mga kasama nito. At ayun na nga, sa isang iglap ay agad-agad nang kumilos si Sir Ika para patumbahin ang mga tauhan ni Hearthcrea, na isa-isa sila ngayong kinakanan ni Teacher Sir Ika. Walang kamalay-malay ang mga ito, dahil sa tindi ng kadiliman sa paligid, hindi nila makita kung sino ang umaatake sa kanila, bigla-bigla na lang silang nakakaramdam ng may mga tumatama na masasakit sa kanilang katawan. Sabi naman ng kalbo, mag-ingat kayo, umaatake ang kalaban sa kadilimang ito. Kaya lang may pangontra sa teknik ni Sir Ika, iyon ay ang abilidad nitong si Hearthcrea, sabi nito, Purifying Light, na agad nagpakawala ng matinding liwanag ito sa paligid. Dahilan para agad na maaninag o makita kaagad itong si Teacher Sir Ika, na nahayag na nga kung saan siya naroroon ngayon, at kung sino ang kanilang kalaban, kaya lang may nadali na naman itong isa sa mga kalaban. Nang makita na si Sir Ika, agad na umatake itong kalbo, sabi niya, walang hiya ka, andyan ka lang pala, tikman mo ang pag-atake ko, Gauntlet Hammer, tawag nito sa kanyang suntok. Hindi rin pala normal na mandirigma ang kalbo, may ibubuga pala talaga ito, kaya lang sinangga lamang ito ni Teacher Sir Ika gamit ang kanyang paa ng walang kahirap-hirap. Hindi maaari ito, paano nangyari iyon? Sinanggalang niya ng kanyang paa ang nakamamatay na suntok ko, pagkagulat nito. Tumabi ka dyan kung ayaw mong mawala ng ulo, hindi ikaw ang target ko, seryoso at nakamamatay na utos nitong si Sir Ika, na nag-iinit na naman ang ulo nito dahil napakaraming sagabal. 12 Zodiac Strike, at dahil ayaw tumabi ng kalbo, naatikim tuloy ito ng rumaragas ang pag-atake ni Sir Ika, napakaraming hiwa-hiwa sa katawan ngayon ang tinamo nito. Matapos patumbahin ang kalbo, ang next target nito ngayon ay walang iba kundi itong si Hearthcrea. Sabi nito, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo noong nakaraan, sabi ni Sir Ika, na nakangiti lang si Hearthcrea. Sabi naman ng isang ito sa kanyang sarili, mga hangal talaga ang mga tao. Kahit gaano pa kayo kausa o kagaling lumaban, ang lakas na taglay ninyo ay limitado bilang isang tao, sabi ng isang ito. Dahil doon, agad niyang itinaas ang kanyang kamay, sabi pa nito, kaunting lakas lang ang kailangan ko. Para tirisin ang mga tulad ninyong tao, sabi nito na talagang kumpiyansa ito ngayon sa taglay niyang lakas. Kaya lang biglang may nilalang na kung ano ang lumitaw sa likuran nitong si Hearthcrea, para bang naririto bigla si Caligorna ang Goddess of Death, na agad na ikinabahala ng isang ito. Dahil doon, ang kanyang kumpiyansa na hindi siya matatabla ni Sir Ika ay biglang naglaho, kaya pilit niya ngayong iniiwasan ang lahat ng pag-atake ng babaeng guro, nakita ang takot at kaba sa mukha nito. Sabi pa ni Sir Ika, inakala mo siguro na ang presensya ko ay biglang nagbago. Kaya lang hindi lang akin ang presensyang iyon, sabi ni Sir Ika, na alam nito na may nagagawa na si Sean ngayon. Matapos ng tagpong iyon, agad napabuga ng dugo ang isang ito, tanda na tinablan siya ng mga ginawang pag-atake ni Sir Ika. Sabi nito, paano nangyari ito? Imposible,
sabi nito, dahil may sugat siya ngayon. Bakit hindi ko magamit ngayon ang aking divine power? Pagtataka nito, hindi kaya na imulat na ni Caligorna ang kanyang mga mata ngayon. Tanong nito sa sarili, na ang Goddess of Death lang pala ang may kakayanan para masaktan at mapatay ang mga tulad ng mga nilalang na ito. Dito ay talagang napakatalam ng mga tinginan ng isang ito kay Hearthcrea, sabi nito, ikaw, sino ka ba talaga? Tanong nito, dahil alam niya na hindi na si Boris ang kalaban niya ngayon. Sumagot ito, ewan ko, sinong nakakaalam, hindi ako hangal para magpakilala sa isang insektong katulad mo, matapang na sagot nito, na talagang napakababa ang tingin sa mga tao. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naroroon sila Lunav, Princess Arin, at Lex Imus, dito ay talagang kumilos na ang mga ito kasama si Lem para matuntan kung saan naroroon ang ating bida. Agad nagtanong si Lunav kay Lem, sabi nito, naririto na ba tayo ngayon Lem? Tanong nito, oo, naririto na nga tayo ngayon, maiksi pero siguradong sagot nitong si Lem. Agad namang napalingon sa isang direksyon si Lunav, sabi nito, pakiramdam ko may ibang nilalang rito, sabi naman ni Princess Arin, oo. Pero hindi ata tao ang isang iyan, sabi ng prinsesa. Ang nilalang na tinitignan nila ay ang kalansay na ito, na nakaupo ngayon sa trono, kaya lang buto-buto na at walang buhay. Muling nag-usap sila Lunav at Princess Arin, sabi nila habang nakatingin rito, bangkay ata ng kung sino iyan. Bakit naman siya naririto sa ganitong klaseng lugar? Tanong ni Princess Arin. Sinagot ito ni Lem, na ang sabi, siya ay isa sa mga naglilingkod at sumasamba sa bundok sa lugar na ito, mukhang ginamit nila ang kanilang mga mana para lang protektahan ang lugar na ito, paliwanag ni Lem. Sabi naman nitong si Princess Arin, teka, ibig sabihin ang lugar na ito na nalubog at nakalimutan ng lahat ay hindi lang basta aksidente kundi talagang sinadya. Sabi naman ni Lem, tama, aba matalino pala ang aming prinsesa. Dito ay may naisip na kung ano si Lunav, sabi nito, bakit hindi kaya gisingin natin ang isang iyan gamit ang necromancy? Mangkahin ito, na nagulat naman si Princess Arin sa bagay na narinig niya. Dito ay nag-inat-inat na kaagad si Lunav para subukan ang bagong pamamaraan na natutunan niya, na si Princess Arin naman ay natataranta ngayon, sandali lang, necromancy. Bakit ka gagamit ng napaka-delikadong salamangka? Pagkatakot na tanong nito. Sabi naman ni Lunav, ito lang ang tanging paraan para malaman natin kung anong mayroon sa lugar na ito. Sabi naman ni Arin, kahit na, hindi o kailangang ayataya ang buhay mo para sa bagay na iyan, sabi nito. Dito naman ay nenes si Lem, sabi nito, anong tingin mo sa akin, mahinang nilalang. Na ang ibig sabihin nito ay walang mangyayaring masama kay Lunav, sabi naman ni Princess Arin, hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Agad namang naghanap ng kakampi itong si Arin, sabi niya, hoy. Lex Imus wala ka bang sasabihin, pigilan mo sila, sabi naman nitong si Lex Imus. Sorry po, wala akong kapangyarihan na gawin iyon, alalay lang ako rito. Dahil doon, hindi na talaga mapipigilan pa si Lunav, basta para sa ating bida, kahit ang buhay niya ay handa niyang itaya, sabi nitong si Lunav, o manlalakbay sa kadiliman, paunang bigkas ni Lunav. Pagpapatuloy pa nito, pakinggan mo ang aking tinig na tumatawag sa iyo, inuutusan kita na alisin mo ang takip, sambit nito na nagpatuloy na sa pagbukas ngayon ng aklat na si Lem. Dahil sa ginagawa ni Lunav, biglang may kung anong elemento ang nagsalita, sabi nito, sino ang pangahas na ginigising ang aking pagkakatulog, sabi nito. At ayun na nga, ang kalansay sa harapan na nakaupo sa trono ay biglang nagliwanag ang mga mata nito, na mukhang isang delikadong bagay nga talaga ata ang ginawa ni Lunav. Hindi lamang iyon, sa paggising ni Lunav sa nilalang na iyon, ay ginalaw niya ang mundo ng mga patay, bagay na hindi dapat gawin ng isang tao, kaya rito ay talagang delikado ngayon ang buhay ni Lunav na kunin ang mundo ng mga patay. Dito ay nakita ni Lem na hirap si Lunav na buksan ang pinto, sabi nitong si Lem, ang kalooban ng tabing ay nakaharang parent, tutulungan kita, sambit nito, kaya parehas na nilang binubuksan ang daan para makabalik ang nagmamay-ari ng katawan ng kalansay sa katawan niya ngayon. Dito ay ang iwan ng utos si Lem, sabi nito, pag nagising na siya, batiin mo siya para sa akin, mukhang makakatulog ako ng matagal nito dahil sa nagamit kong lakas sa necromancy na ito. Agad na nagtanong si Lunav, sabi nito, kilala mo siya. Pagtataka nito, sabi naman ni Lem,
tanungin mo na lang siya, mag-focus ka sa ginagawa mo ngayon. At ayun na nga, patuloy na palakas ng palakas ang kapangyarihan na pinakakawalan ni Luffy at ni Lem, na napapatakip na lamang ang prinsesa sa puwersa nito. Sabi nito, itigil mo na iyan Lunav, baka ikamete mo iyang ginagawa mo, sabi ng prinsesa. Dito ay talagang hindi nagpapatinag si Lunav, sabi nito, ang kaalaman ng lugar na ito ay tiyak na makakatulong ng malaki kay Sean, seryosong sagot nito sa prinsesa na inaawat siya sa kanyang ginagawa ngayon. Dagdag pa ni Lunav, basta makakatulong kay Sean kaya kung tiisin ang lahat ng hirap, bakit ikaw, hindi pa ba umabot sa ganitong klaseng sakripsyo ang pagmamahal mo kay Sean? Seryoso at mapanampal na tanong ni Lunav kay Arin. Dahil sa tanong na iyon, parang binuhusan ng malamig na tubig ng katotohanan itong si Arin, tunay nga ba niyang mahal si Sean, bakit mas kayang isakripisyo lahat ni Lunav kaysa sa kanya? Unti-unti nang nagkakaroon ngayon ng epekto ang ginagawa ni Lunav, dahil may kung anong liwanag ngayon ang halos gustong kumawala sa katawan ng nilalang na ito, bagay na nagiging epektibo ang ginagawa ngayon ni Lunav. Patuloy ang paglabas ng liwanag, iilang sandali na lang ay matatapos na ang ginagawa ni Lunav, kung hindi bibigay ang kanyang katawan ay tiyak na magtatagumpay siya. Ayon na nga, biglang tumigil ang matinding liwanag, at biglang napaluhod si Lunav sa pangyayaring iyon, tanda na napakalaking mana at pagod sa katawan ang ginawa nito. Kaya lang hindi masabi kung nagtagumpay nga ba ito. Lunav, okay ka lang ba? Tanong ng prinsesa, na nag-alala rin si Lex Imos. Habol hininga ngayon itong si Lunav, sabi nito, sa ngayon tagumpay ang ginawa ko. Paliwanag ni Lunav, na agad namang nanglaki ang mata ng prinsesa, dahil isa lang ang ibig sabihin noon, iyon ay babangon ang kalansay sa harapan nila. Ayun na nga, biglang nagsalita ang kalansay na nasa unahan nila. Sabi nito, ikaw ba ang gumising sa akin ngayon? Tanong nito na ang tono ng boses ay masyadong mabigat. Muli pa itong nagsalita, sabi nito, matagal-tagal na rin ang huli kong pamamalagi sa mundo ng mga buhay, hindi basta-basta ang ginawa mong ibalik ako sa aking katawan, kaya pinupuri kita bata, sabi nito kay Lunav. Muli pang nagsalita ang kalansay na ang sabi, kaya lang, sinasabi ko sa inyo, hindi ako karapat-dapat na muling ibalik sa mundo ng mga buhay, dahil nabigo ako na protektahan ang mahalaga sa akin, na dito ay nagtataka na nadismaya ang mga ito sa kanilang naririnig ngayon. Nang makita niya ang mukha ng mga bata, sabi nito, anong nangyari, nadismaya ba kayo sa paggising sa akin? Tanong nito na mukhang may saltik rin ang kalansay na ito. Sabi naman ni Lunav, syempre hindi, mister, o kung sino man kayo, ikaw ang kauna-unahang nilalang na nabuhay ko mula sa necromancy, sabi nito nang nakangiti at pagod ngayon. Dito ay napaisip-isip itong kalansay, sabi nito, kakaiba ka magsalita bata, kaya lang may mga sablay sa mga salita mong iyon, agad namang nagtanong si Lunav, anong sablay sa mga sinabi ko, tanong nito. Sabi nito, hindi ako matanda, saan nanggaling ang napakagwapo kong mukha para tawagin mo akong matanda na sa salitang mister, inis na sabi nito. Dito naman ay naaning ang tatlong kabataan na kausap ng kalansay, na sa isip nila, anong pinagsasabi ng isang ito, sabi ng kalansay, may salamin ba kayo dyan, para makita ko ang mukha ko ngayon. At agad nag-abot ng salamin si Princess Arin, na talagang may dala siyang salamin, ibang klase, sabi ng kalansay, ayan, maraming salamat, makikita ko na rin ang gwapo kong mukha, matagal-tagal na rin talaga. Dito ay napabulong itong prinsesa kay Lunav, patay tayo nito, hindi niya alam na ang pangit na niya ngayon. Sabi naman ni Lunav, ito kasi ang unang pagkakataon na ginawa ko ito, hindi ko pa kayang i-perfect ang pagbalik sa kanyang pinakatotoong anyo. Nang makita ng kalansay ang kanyang itsura sa salamin, agad niyang naihagis ang salamin na ito sa gulat, tanda na hindi niya nagustuhan ang itsura niya ngayon. Dito ay lumong-lumo ang kalansay sa kanyang sarili, sabi nito, binabawi ko na ang papuri ko sa iyo kanina. Bakit mo pa ako binalik kung ganito naman rin ang itsura ko? Sabi nito, na ang tatlong bata naman ay hindi maintindihan kung tatawa o maaawa sa kanilang nakita. Bigla na lang iniba ni Lunav ang usapan, sabi nito, siya nga pala sabi sa akin ng aklat ko na batiin raw kita pag nakabalik ka, sabi naman nitong kalansay na ito, ang tinutukoy mo ba ay si Lemahorem? Tanong nito na natigilan. Muling nagtanong si Lunav, magkakilala ba kayong matalik ng aking aklat? Tanong nito sa kalansay, sumagot ang kanilang kausap, magkakilala. Siyempre naman, at higit pa roon.
Dito ay nagpakilala na ang isang ito, sabi nito, ako si Balian Arcania, bilang isang tagasunod, ako lang naman ang nag-iisang naglikha ng temple na ito, at ako rin ang nagmamay-ari ng aklat na tinutukoy mo na si Limharam. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naruroon ang ating bida, dito ay patuloy siyang kinakausap ni Caligorna, at niyaya na maging tagusunod ang ating bida. Dito ay talagang pilit na pinapauo nitong si Caligorna ang ating bida. Sabi nito, oo, maging tagusunod ko, bakit nag-iisip ka pa, wala ka bang gustong maangkin o makuha? Tanong nito, dito ay muling nagtanong si Sean, sabi nito, okay lang ba na maglingkod sa iyo kahit na tagasunod na ako ni Ero? Tanong nito kay Caligorna, wala akong pake sa pagiging two-timer, ngayon kasi ako ang nangangailangan. Sabi nito sa ating bida na okay lang raw yun na dalawang Diyos-Diyosan ang pinaglilingkuran ni Sean. Sabi pa ni Caligorna, ang goddess raw na walang tagasunod ay walang pinagkaiba sa pagiging patay na Diyos-Diyosan, kaya dito ay gustong-gusto ni Caligorna na makuha ang ating bida na maging tagusunod nito at magamit uli ang kanyang kapangyarihan. Sabi ng ating bida, kung ganun at okay lang naman pala, sige tinatanggap ko na ang alok mo, sabi nito. Dahil doon, napangiti ang isang ito, sabi niya, ayon, mabuti na lang nakapagdesisyon ka na, sabi nito na masayang-masaya sa got ng ating bida. Matapos ng mga salitang iyon, ang ating bida ay biglang kinabahan, iyon ay dahil bigla siyang hinihila pa ibaba ni Caligorna. Dito ay natarante rin itong si Hastia sa kanyang nakita at sa kalagayan ng kanyang guardian, Sean, sigaw nito. Ayun na nga, bigla na lang lumubog sa tubig ang ating bida at si Caligorna. At dito ay hindi na nakita kung saan naruroon ang ating bida, na naiwang mag-isa lang si Hastia. Ayun na nga, napunta sa kung anong daigdig itong si Sean, lugar na parabang pamapailalim ito sa napakalawak na tubig na ito na kulay pula ang paligid. Asan ako naruroon ngayon, tanong ng ating bida, na hindi niya alam kung anong lugar ito, at pakiramdam raw niya ay may mga taong nakatingin sa kanya ngayon. Dahil doon, pilit niyang nililingon ang mga nasa paligid, at kung sino ang mga ito, para makita kung nasaan nga siya naruroon ngayon. Ayun na nga, naririto ang mga nilalang na pinuksa ng ating bida, lahat ng kanyang napatay ay nasa lugar na ito, kahit ang kanyang kuya na si Ashel ay naririto rin. Ano kaya ang mundong ito na napuntahan ng ating bida, at ano rin kaya ang panibagong lakas na makakamta ni Sean sa pagsang-ayon niya sa kagustuhan ng Goddess of Death? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.